Another saging na saba recipe na naman tayo for today's video. Kaya kung mahilig kayo sa merienda na saging, ayan, pwede nyo gawin ito guys. Napakasimple lang nito at napakadaling gawin. Kaya pwede nyo din itong gawin sa inyo. Kaya kung meron kayong 4 pieces na saging na saba, pwede na yan. Ayan, balatan lang natin yung ating 4 na peraso na saging na saba at i-slice lang natin siya, hatiin natin siya sa 4 na parts. Kagaya nito nakikita natin sa video. And then, mag-prepare lang tayo ng kawali at mantika dahil ipiprito natin ito guys. Ayan, ilagay na natin siya sa kawali para maprito. Hayaan lang natin siyang maluto. Kagaya nito, hindi naman sobrang toasted, kundi maging brown lang siya ng bahagya. And then, iset aside lang natin at kumuha tayo ng 6 na slice ng bread. Ayan. At ikat lang natin yung mga edges niya, yung mga tabi, yung mga brown guys. Kasi kailangan nating i-flatten yan after. Pero kung gusto niyo naman na isama po, pwede rin naman. Nasa sa inyo yan, choice niyo yan kung hindi niyo natatanggalin. Para sa akin lang tinanggal ko siya para mas madali siyang ma-flatten. Kumuha lang tayo ng baso, kahit anong baso guys. Yan na lang yung nakuha ko. Kung ano yung mas convenient na gamitin para sa inyo, kayo na lang yung bahala. Ayan, ganyan lang para ma-flatten natin siya. Para mas lumapad pa siya, yun yung purpose nun. Ayan. I-flatten lang natin lahat ng slices ng bread. Ayan yung magiging itsura niya guys. O diba na-flatten na siya, medyo lumapad siya. And then, nag-cut nga pala ako ng melted cheese. Kagaya nakikita nyo sa ating video. Ayan na yung ating pinrito na saba kanina. Lagay lang natin dun sa na-flat natin na bread. Tapos, i-roll lang natin kasama yung, or naging palaman yung saging tsaka yung melted cheese. Ayan yung magiging itsura niya. And then, ulit-ulitin lang natin ito dun sa iba. Ayan. Ganyan yung magiging itsura niya. Tapos, maghanda lang tayo or mag-prepare lang tayo ng 1 egg. Tapos, breadcrumbs. Ayan. Hindi ko na napakita sa inyo guys, pero 1 egg lang yung nagamit ko dyan. Tapos, breadcrumbs. Kuhain lang natin yung ating na-roll kanina. Isawsaw lang natin dun sa nabit natin na egg. And then, sa breadcrumbs. Ayan. Ganyan yung magiging itsura niya guys after natin i-dip sa itlog at breadcrumbs. And then kuha lang tayo ng butter. Tunawin lang natin ito sa kawali. Ayan. At ilagay na natin yung ating na-roll kanina. Hayaan lang natin siyang maprito. Hindi naman required na madaming butter or mantika, pwede nyo rin gamitin. Pero mas okay kung butter or margarine. Nasa sa inyo na yan guys. Choice nyo kung ano yung gusto nyo gamitin. Ayan. Baliktarin lang natin para hindi masunog. At kapag medyo nag-brown na guys, yung ating niluluto, takpan lang natin at hayaan lang natin siya na uminit sa loob para ma-melt yung cheese. Ayan. Yung iba, yung process dito, ginagawa nila, binibake nila. Pero since hindi ko na binake, para mas madali kasi sa akin yung ganito, yan na lang yung ginawa ko. Ayan. Nasa sa inyo na kung paano nyo lulutuin. Pero ito yung procedure na ginawa ko. At ayan, na-melt na yung cheese. Kung titingnan nyo, para siyang cordon bleu, pero hindi. Kasi saging na saba yung ginamit natin. Ayan na yung itsura niya guys. I hope nagustuhan nyo itong ating
recipe for today. Pwedeng-pwede nyo rin itong gawin kung meron kayong mga ingredients na ganito sa inyong bahay na hindi naman nagagamit. Kesa masayang, gawin nyo ng merienda yan. Hindi na pala natin nagamit guys yung ibang saging na saba na naprito natin kanina dahil ang kinailangan lang natin ay 6 na peraso nung ating nakat o naprito na saging na saba dahil kinulang na din tayo sa tinapay. 6 slices na lang kasi yung natira, kaya po pwede nyo na lang kainin ng plain yung naprito natin na saging na saba yung mga natira. Kaya 3 pieces na saging na saba lang yung kailangan nyo dito. Perfect na pang merienda, healthy na, affordable, at tsak magugustuhan nyo ang lasa lalo na kung ikaw ay mahilig sa saging na saba. Kaya kung nagustuhan nyo guys itong ating recipe, pwede na itong gawin sa inyong bahay.